Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Isang napakagandang umaga sa bawat isa sa inyo na nandyan ngayon, sa mga nanonood nito sa kanilang mga tahanan, sa mga nakikinig habang naghahanda para sa araw na ito, sa mga nasa kanilang mga lugar ng trabaho, sa mga estudyante na papasok sa paaralan, sa mga magulang na nag-aalaga sa kanilang mga anak, sa mga nakababata at nakatatanda sa pananampalataya. Nawa ay sumainyong lahat ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos sa umaga na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat na muli nating pinagkaloob ng Panginoon ang buhay na ito, ang hininga na ito, ang pagkakataong muling magsimula, ang oportunidad na muling maglingkod sa Kanya. Walang mas dakila pa sa paggising sa umaga na ito na may buhay pa tayo, may lakas pa tayo, may pag-asa pa tayo, at higit sa lahat, may Diyos pa tayo na sumasama-sama sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Salamat sa Diyos dahil hindi tayo pinabayaan kahit kailan. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng hamon na ating kinaharap kahapon, sa lahat ng pagsubok na ating dinaranas, sa lahat ng takot na pumapasok sa ating mga isipan, narito pa rin tayo ngayong umaga na buhay at kumpleto. Salamat Panginoon dahil binuksan mo muli ang ating mga mata upang makita ang liwanag ng araw na ito. Salamat dahil pinayagan mo kaming huminga ng hangin ng buhay. Salamat dahil hindi mo hinayaan na ang kadiliman ay lumamon sa atin. Salamat dahil protektado tayo sa buong gabi na lumipas. Salamat dahil kahit sa ating pagtulog, ikaw ay gumagabay pa rin, nag-iingat pa rin, at nananatili pa ring tapat sa iyong mga pangako sa amin. Mga kapatid, ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa isang napakahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Isang bagay na dapat nating palaging hilingin sa ating Panginoon. Isang aspeto na kung minsan ay ating kinakaligtaan, ngunit napakahalaga sa ating kaligtasan at kapakanan. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang tungkol sa proteksyon at kaligtasan, ang divine protection na inaalok sa atin ng ating Panginoon, ang supernatural na pag-iingat na Kanyang ipinagkakaloob sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Sa mundo na puno ng mga panganib, puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, puno ng mga kalamidad at sakuna, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay ating matibay na kanlungan at sandigan. Hindi tayo mag-isa sa mundong ito. Hindi tayo nakabitin sa ere ng walang proteksyon. Mayroon tayong Diyos na mas malakas kaysa sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, mas dakila kaysa sa lahat ng banta ng mundong ito. Ang ating bersikulo na magiging pundasyon natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Awit 37, talata 23 hanggang 24, kung saan sinasabi ng Diyos, "Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay kanlungan ng aking buhay. Sino ang aking kakikilabutan?" Mga kapatid, ito ay isang napakalakas na deklarasyon ng pananampalataya. Ito ay isang pagpapahayag ng ganap na pagtitiwala sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ay ating liwanag, walang kadiliman ang makakadaig sa atin. Kapag ang Panginoon ay ating kaligtasan, walang kapahamakan ang makakarating sa atin. Nang kapag ang Panginoon ay kanlungan ng ating buhay, walang kaaway ang makakasakit sa atin. Ito ay hindi lamang isang magandang salita o isang inspirational quote. Ito ay isang pangako ng Diyos na nakatayo sa walang hanggan, isang katotohanan na hindi mababago ng panahon o ng mga pangyayari sa mundo. At ngayon mga kapatid, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na makiisa sa akin sa panalangin ito. Huwag kayong mamanatig lamang ng passive, ngunit makiisa kayo ng buong puso, ng buong isipan, ng buong kaluluwa. Ialay natin sa Panginoon ang umaga na ito, ang araw na ito, ang buong buhay na ito. Hayaan nating ang Kanyang presensya ay puna ng ating mga puso, ang ating mga tahanan, ang ating mga buhay. Kung kayo ay nag-a-agree sa mga bagay na ating ipapanalangin, magsabi kayo ng Amen sa inyong mga puso.
Kung kayo ay nananalig sa kapangyarihan ng panalangin, tumugon kayo ng buong pananampalataya. Hindi ito ordinaryong pagtitipon lamang o simpleng ritual na ginagawa natin dahil gawain lang. Ito ay isang tunay na pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos. Isang tunay na pakikipag-usap sa Kanya na nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya ngayon, magsimula tayong maglakbay tungo sa trono ng biyaya. Lumapit tayo ng may pagtitiwala. Lumapit tayo ng may pananampalataya. Lumapit tayo ng alam nating mahal tayo ng ating Diyos at handang makinig sa bawat salita na ating ibabahagi sa Kanya sa umaga na ito. Magsimula tayo sa panalangin sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalang may kapangyarihang magligtas, ang pangalang may autoridad sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat, puno ng papuri, puno ng paggalang at pagpipitagan. Ikaw ay isang banal na Diyos. Ikaw ay isang dakila at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay isang mapagmahal at maawaing Diyos. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at parangal. Ikaw ay nag-iisa. Walang iba pa, walang katulad mo sa buong sansinukob. Ang iyong kamahalan ay umaabot sa kalangitan. Ang iyong katapatan ay umaabot sa mga alapaap. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan at walang kondisyon. Kami ay yumuyukod sa iyong harapan ngayong umaga, hindi dahil kailangan mo ng aming pagsamba, ngunit dahil ikaw ay karapat-dapat at dahil ang aming mga puso ay napupuno ng pagmamahal sa iyo. Ikaw ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na humihinga ng buhay sa sangkatauhan, ang Diyos na nag-aalaga sa mga ibon sa himpapawid at mga bulaklak sa parang, at higit pa roon, ang Diyos na nag-aalaga sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Maraming salamat dahil muli mo kaming binigyan ng pagkakataong makita ang liwanag ng araw. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinabayaan sa dilim ng gabi na lumipas. Maraming salamat dahil protektado kami, ligtas kami at kumpleto kami sa umaga na ito. Alam naming hindi lahat ay nakakagising pa sa umaga na ito. Ngunit kami ay pinagkaloob mo ng biyayang ito at sa pagkakaloob mo nito, nagpapahiwatig na mayroon ka pang layunin para sa aming mga buhay. Mayroon ka pang misyon na nais mong amin gawin. Mayroon ka pang mga tao na nais mong aming maabot sa pamamagitan ng aming testimonya at aming buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nagsasabing, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat sa bawat sandali ng buhay na ito. Salamat sa bawat hininga na iyong pinagkakaloob. Salamat sa bawat pagkakataong makapaglingkod pa sa iyo at sa iba. Salamat dahil ang iyong awa ay bago tuwing umaga, tulad ng nakasulat sa mga panaghoy ni Jeremias na ang iyong mga kaawaan ay hindi nauubos. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Panginoon, kami ay kumikilala sa iyong presensya ngayong umaga. Narito ka sa aming gitna, hindi dahil napilitan ka o obligado ka, ngunit dahil nangako ka na saan man mayroong 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, nandoon ka sa gitna nila. At ngayong umaga, Panginoon, kahit saan kami naroroon, sa aming mga tahanan, sa aming mga silid, sa aming mga lugar ng trabaho, kami ay nagtitipon sa iyong pangalan at naniniwala kami na nandito ka, nakikinig, tumutugon, gumagalaw sa aming mga buhay. Nararamdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal na umaagos sa aming mga puso. Nararamdaman namin ang iyong kapayapaan na dumadating sa aming mga kaluluwa.
Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nagsasabing, punan mo kami ng iyong Espiritu Santo, pahinain ang aming mga puso upang makarinig kami ng iyong tinig, buksan ang aming mga isipan upang maintindihan ang iyong kalooban, at gabayan ang aming mga bibig upang maipahayag ang mga bagay na nais mong marinig mula sa amin. Ama naming mahal, ngayong umaga nais naming pag-usapan ang tungkol sa proteksyon at kaligtasan, isang tema na napakahalagang sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ama, nandito kami sa mundo na puno ng mga panganib, puno ng mga di inaasahang pangyayari, puno ng mga banta mula sa nakikita at di nakikitang kaaway. Umaalis kami ng aming mga tahanan araw-araw, hindi alam kung ano ang maaaring mangyari. Nagmamaneho kami sa mga kalsada na puno ng mga aksidente. Pumapasok kami sa mga gusali na maaaring may mga hazard. Nakikipag-ugnayan kami sa mga taong hindi namin alam kung ano ang nasa kanilang mga puso. Ama, sa lahat ng mga ito, nais naming malaman na kami ay protektado, na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak, na kami ay nakabalot ng iyong divine protection, na walang sinuman o walang anuman ang makakapasok maliban kung ikaw ay magbigay ng pahintulot. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihingi ng iyong proteksyon para sa bawat isa sa amin, para sa aming mga pamilya, para sa aming mga mahal sa buhay. Bumalik tayo sa ating bersikulo, Panginoon. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ama, tulad ng sinabi ni David sa awit na ito, nais din naming magsabi ng may pagtitiwala na ikaw ay aming liwanag. Sa mundo na puno ng kadiliman, ikaw ay ang liwanag na nag-aalog sa aming mga landas. Sa mga pagkakataon na hindi namin alam kung saan kami pupunta, ikaw ay ang ilaw na nagpapakita ng daan. Sa mga sandali ng kalituhan at pagkalito, ikaw ay ang liwanag na nagbibigay ng kalinawan. At Panginoon, hindi lamang ikaw ay aming liwanag, ngunit ikaw rin ay aming kaligtasan. Ikaw ang aming tagapagligtas mula sa lahat ng kapahamakan, mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng banta ng kaaway. Ikaw ang aming proteksyon mula sa mga nakikita at di nakikitang panganib. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tulad ni David, nais din naming tanungin, sino ang aming katatakutan? Kung ikaw ay kasama namin, sino ang makakalaban sa amin? Kung ikaw ay nag-iingat sa amin, ano ang dapat naming katakutan? Walang kapangyarihan ng impyerno, walang banta ng mundo, walang panganib sa kalye, walang sakit o karamdaman, walang kaaway na nakikita o di nakikita ang makakasakit sa amin dahil kami ay protektado ng Diyos na makapangyarihan. Panginoon, alam naming tao lang kami, mahina, madaling matakot, madaling mag-alala. Kilala mo, Ama, ang aming mga puso. Alam mo kung paano kami kinakabahan tuwing mag-aalaga ng bahay. Alam mo kung paano kami natatakot para sa aming mga anak na lumalabas. Alam mo kung gaano kami nag-aalala tungkol sa aming kalusugan, tungkol sa aming kabuhayan, tungkol sa aming kinabukasan. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, nais naming ilabas ang lahat ng mga takot na ito sa iyong harapan. Nais naming ibigay sa iyo ang lahat ng mga alalahanin na ito. Nais naming magtiwala na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay, na walang mangyayari sa amin na hindi mo alam, na walang dadating sa amin na hindi mo pinahihintulutan para sa aming kabutihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala ng lubos sa iyo. Tulungan mo kami na hindi mabuhay sa takot kundi sa pananampalataya. Tulungan mo kami na hindi mag-alala kundi manalangin. Tulungan mo kami na hindi magpanik kundi manatiling kalmado sa kaalaman na ikaw ay gumagabay at nag-iingat sa amin. Panginoon, ngayong umaga, nais naming hilingin ang mga sumusunod na mga bagay para sa aming proteksyon at kaligtasan. Una, Ama, hinihiling namin na protektahan mo kami sa lahat ng aksidente at sakuna ngayong araw na ito. Protektahan mo kami sa mga aksidente sa kalsada, sa mga sunog, sa mga pagguho ng mga gusali, sa mga natural disasters, sa lahat ng mga pangyayaring maaring makasakit sa amin.
Ilagay mo ang iyong mga anghel sa aming paligid upang mag-ingat sa amin sa lahat ng aming mga landas, tulad ng nakasulat sa awit 71 na siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Ikalawa, Panginoon, hinihiling namin na protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan at masasamang tao. May mga taong may masasamang intensyon, may mga taong naghahanap ng pagkakataong makasakit ng iba, may mga taong ginagamit ng kaaway upang magdala ng pinsala. Ngunit Panginoon, naniniwala kami na ang iyong proteksyon ay higit pa sa lahat ng ito. Ilagay mo ang isang banal na bakod sa aming paligid na walang makakarating na kasamaan. Ikatlo, Panginoon, protektahan mo ang aming kalusugan ngayong araw. Protektahan mo kami mula sa lahat ng sakit at karamdaman. Protektahan mo kami mula sa mga virus at bakterya. Palakasin ang aming immune system. Gawing malakas ang aming mga katawan upang makayanan ang mga hamon ng araw na ito. Ikaapat, Ama, protektahan mo ang aming mga isipan at emosyon. Protektahan mo kami mula sa mga atake ng kaaway sa aming mga pag-iisip. Protektahan mo kami mula sa depresyon, anxiety, stress at lahat ng mga mental at emotional struggles. Bigyan mo kami ng kapayapaan ng isipan na higit sa lahat ng pag-unawa. Ikalima, Panginoon, protektahan mo ang aming mga pamilya. Protektahan mo ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid. Saan man sila magpunta ngayong araw, protektahan mo sila. Anuman ang kanilang ginagawa, bantayan mo sila. Ilagay mo ang iyong kamay ng proteksyon sa bawat isa sa kanila. Ika-anim, Ama, protektahan mo ang aming kabuhayan at propiedad. Protektahan mo ang aming mga tahanan mula sa mga magnanakaw at mga masasamang elemento. Protektahan mo ang aming mga gamit, ang aming mga sasakyan, ang aming mga negosyo. Maglagay ka ng divine security sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagkaloob sa amin. Ikapito, Panginoon, protektahan mo ang aming spiritual na buhay. Protektahan mo kami mula sa mga panlilinlang ng kaaway. Protektahan mo kami mula sa mga maling turo at maling impluensya. Panatilihin mo kaming matatag sa pananampalataya, malakas sa salita at dedicated sa iyo. Panginoon, nais din naming banggitin ang ilang mga bersikulo na nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyong proteksyon. Sa Isaias 43, talata 2 at 3, sinabi mo, "Kapag ikaw ay tumatawid sa mga tubig, ako ay sasa iyo, at sa mga ilog, hindi ka nila malulunod. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang ningas ay magliliyab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas." Panginoon, ito ay isang napakagandang pangako. Kahit saan kami pumunta, kahit ano ang aming dadaanan, ikaw ay kasama namin at kami ay protektado. Sa awit 23, talata 4, sinabi ni David, "Oo, kahit ako ay lumakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin." Panginoon, kahit sa pinakamadilim na sandali ng aming buhay, hindi kami nag-iisa. Ikaw ay sumasa amin, nag-iingat at nangunguna. Sa Kawikaan 18, talata 10, nakasulat, "Ang pangalan ng Panginoon ay matatag na muog, ang matuwid ay tumatakbo roon at naliligtas." Panginoon, ang iyong pangalan mismo ay aming proteksyon. Kapag tumatawag kami sa iyong pangalan, kami ay ligtas. Kapag sumusumpa kami sa ilalim ng iyong pangalan, kami ay protektado. Salamat dahil ang iyong pangalan ay may kapangyarihan, may autoridad at may proteksyon. Sa 2 Tesalonica 3, talata 3, sinabi ni Pablo, "Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at mag-iingat sa inyo sa masama." Panginoon, kami ay nananalig sa iyong katapatan. Alam naming hindi mo kami bibiguin.
Alam naming hindi mo kami pababayaan. Alam naming ikaw ay magiging totoo sa iyong mga pangako. At sa Juan 10, talata 28, sinabi ni Jesus, "At ako ay nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan, at sila ay hindi mamamatay kailanman at hindi aagawin ng sinuman ang mga iyon sa aking kamay. Panginoon, kami ay nasa iyong mga kamay, at walang sinuman ang makakaagaw sa amin doon. Ito ay ang aming seguridad, ito ay ang aming kaligtasan, ito ay ang aming proteksyon. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay nangangako sa iyo na mamumuhay kami ng may takot at paggalang sa iyo. Nangangako kami na susundin ang iyong mga utos at maninindigan sa iyong salita. Nangangako kami na magtitiwala sa iyo ng buong puso at hindi sa aming sariling pag-unawa. Nangangako kami na kikilalanin ka sa lahat ng aming mga daan at hahayaan kang tumuloy ang aming mga landas. Nangangako kami na mamumuhay ng may integridad, katapatan at katotohanan. Nangangako kami na magiging instrumento ng iyong pag-ibig at biyaya sa iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na tuparin ang mga pangakong ito. Bigyan mo kami ng lakas at determinasyon na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Gabayan mo kami sa bawat desisyon na aming gagawin ngayong araw. Turuan mo kami kung paano maging tunay na mga disipulo mo na nagdadala ng liwanag sa mundo. At ngayon, Panginoon, nais naming magpatuloy sa aming panalangin sa pamamagitan ng pag-intercede para sa iba. Alam naming hindi tayo nilikha upang mabuhay para lamang sa aming sarili, kundi upang magdala ng blessing sa iba. Kaya ngayong umaga hinihiling namin na hayaan mong kami ay maging mga instrumento ng iyong proteksyon at kaligtasan sa iba habang kami ay nanalangin para sa kanila. Panginoon, nais naming magsimula sa pag-intercede para sa aming mga pamilya, sa mga taong pinakamalapit sa aming mga puso, sa mga taong pinakamahalagang sa aming buhay. Ama, alam mo ang bawat miyembro ng aming pamilya, alam mo ang bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pangalan. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga hamon, ang kanilang mga takot. Kaya ngayong umaga kami ay naglalapit sa iyo sa ngalan ng aming mga pamilya. Una, Panginoon, para sa aming mga asawa, ang aming mga kapareha sa buhay. Protektahan mo sila ngayong araw. Saan man sila magpunta, bantayan mo sila. Kung nasa trabaho sila, bigyan mo sila ng kaligayahan at productivity. Kung nasa bahay sila, bigyan mo sila ng kapayapaan at kalakasan. Protektahan mo sila mula sa lahat ng sakit, karamdaman at kapahamakan. Palakasin ang kanilang katawan, isipan at espiritu. Bigyan mo sila ng wisdom sa lahat ng desisyon na kanilang gagawin ngayong araw. At higit sa lahat, Panginoon, palalimin mo ang kanilang relasyon sa iyo. Gawing mas malapit sa iyo ang kanilang mga puso. Para sa aming mga anak, Ama, lalo na naming hinihiling ang iyong proteksyon. Ang aming mga anak ay aming pinakamamahal na kayamanan at alam naming mahal mo rin sila ng higit pa kaysa sa aming pagmamahal sa kanila. Protektahan mo sila sa paaralan, sa kanilang mga kaibigan, sa lahat ng mga lugar na kanilang pinupuntahan. Protektahan mo ang kanilang mga isipan mula sa masasamang impluensya. Protektahan mo ang kanilang mga puso mula sa mga bagay na makakasama sa kanila. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga desisyon. Turuan mo sila ng tama at mali. Bigyan mo sila ng discernment at wisdom kahit sa kanilang murang edad. At Panginoon, gawing malakas ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hayaan mong makilala nila ikaw ng personal habang lumalaki sila. Para sa aming mga magulang, Ama, salamat sa kanila. Salamat sa lahat ng kanilang ginawa para sa amin. Salamat sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang sakripisyo. Ngayong umaga, Panginoon, hinihiling namin na alagaan mo sila. Protektahan mo ang kanilang kalusugan. Palakasin ang kanilang mga katawan na tumatanda na. Bigyan mo sila ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Aliwin mo sila sa kanilang mga alalahanin.
Bigyan mo sila ng kapayapaan ng isipan. At kung hindi pa sila nakakakilala sa iyo ng personal, Panginoon, nawa ay makilala nila ikaw sa kanilang mga huling taon. Para sa aming mga kapatid, mga pinsan, mga kamag-anak, Panginoon, protektahan mo rin sila. Bantayan mo ang bawat isa sa kanila. Bigyan mo sila ng mga blessing sa kanilang mga buhay. Tulungan mo sila sa kanilang mga hamon at pagsubok. At Panginoon, para sa mga pamilyang may mga issues at conflicts, nawa ay magdala ka ng pagkakasundo at kapayapaan. Para sa mga pamilyang hiwalay, nawa ay magdala ka ng healing at restoration. Para sa mga pamilyang nahihirapan financially, nawa ay magdala ka ng provision at breakthrough. Pangalawa, Panginoon, nais naming manalangin para sa kalusugan, isang napakahalagang aspeto ng aming buhay. Salamat, Ama, dahil Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Salamat dahil hindi lamang Ikaw ay may kapangyarihang magpagaling, ngunit Ikaw ay may pagnanais na magpagaling. Ngayong umaga, Panginoon, nanalangin kami para sa lahat ng mga may sakit sa buong mundo. Para sa mga nasa hospital ngayong umaga, para sa mga sumasailalim sa mga operasyon, para sa mga tumatanggap ng mga treatments, para sa mga nakikipaglaban sa mga chronic illnesses, nawa ay damahin nila ang iyong healing touch. Ilagay mo ang iyong kamay ng pagpapagaling sa kanilang mga katawan. Pasiglahin ang kanilang mga cells. Pahilumin ang kanilang mga sugat. Alisin ang kanilang mga sakit at kirot. Bigyan mo ng wisdom ang mga doktor at nurses na nag-aalaga sa kanila. Gabayan mo ang kanilang mga kamay habang ginagamot nila ang mga pasyente. Para sa mga may cancer, diabetes, heart disease, kidney problems at iba pang malalang kondisyon, Panginoon, kami ay nananampalataya para sa supernatural healing. Alam naming walang imposible sa iyo. Alam naming ang medical science ay may hangganan, ngunit ikaw ay walang hangganan sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayong umaga, kami ay humihingi ng mga himala, ng mga breakthrough, ng mga testimonya ng healing na magpapapuri sa iyong pangalan. Pangatlo, Panginoon, nais naming manalangin para sa liberasyon at kalayaan. Alam naming maraming tao ang nakakulong sa iba't ibang uri ng mga tali at chains. May mga tao na nakakulong sa addiction, sa drugs, sa alcohol, sa bisyo. May mga taong nakakulong sa pornography, sa immorality, sa mga masasamang gawi. May mga taong nakakulong sa depression, sa anxiety, sa takot, sa guilt, sa shame. May mga taong nakakulong sa galit, sa bitterness, sa hindi pagpapatawad, sa hatred. Panginoon, Ikaw ay ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan. Sinabi ni Jesus na kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo ay tunay ngang magiging malaya. Kaya ngayong umaga, kami ay nanalangin para sa liberasyon ng lahat ng mga taong nakakulong. Pasukin mo, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon. Wasakin ang lahat ng chains na nagbubuklod sa kanila. Palayain sila mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kaaway. Bigyan mo sila ng bagong simula, ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. Para sa mga taong may spiritual oppression, para sa mga nababalisa ng masasamang espiritu, para sa mga nasa ilalim ng witchcraft o curses, Panginoon, kami ay nananalangin ng liberation sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay may lahat ng kapangyarihan at autoridad. Walang demonyo, walang masasamang espiritu, walang kapangyarihan ng kadiliman ang makakatayo sa iyong presensya. Kaya palayain mo sila ngayong umaga. Bigyan mo sila ng victory at ng kalayaan na nakareserba para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pang-apat, Panginoon, nais naming manalangin para sa mga specific situations na kinakaharap ng mga tao. Para sa mga taong nawalan ng trabaho, para sa mga taong nahihirapang maghanap ng employment, nawa ay pagkalooban mo sila ng mga opportunities. Buksan mo ang mga pintuan na walang tao ang makakasara. Dalhin mo sila sa mga tamang lugar at sa mga tamang tao.
Para sa mga estudyanteng nag-aaral ngayong araw, nawa ay bigyan mo sila ng focus at concentration. Tulungan mo silang maintindihan ang kanilang mga lessons. Bigyan mo sila ng wisdom at knowledge. Para sa mga negosyanteng may challenges sa kanilang businesses, nawa ay pagkalooban mo sila ng breakthrough at success. Bigyan mo sila ng mga strategies at ideas na magdadala ng growth. Para sa mga taong may legal problems, para sa mga may kaso sa korte, nawa ay ipakita mo ang iyong hustisya at katotohanan. Para sa mga taong may utang at financial problems, nawa ay magdala ka ng provisyon at ng mga paraan upang makabayad sila. Para sa mga taong naghahanap ng life partner, nawa ay dalhin mo sa kanila ang tamang tao sa tamang panahon. Para sa mga mag-asawang may marital problems, nawa ay magdala ka ng healing at restoration sa kanilang relasyon. Panglima, Panginoon, nais naming manalangin para sa aming bansa at sa mga nasa autoridad. Nanalangin kami para sa aming presidente, para sa aming mga opisyal ng gobyerno, para sa aming mga lawmakers, para sa aming mga judges at mga nasa judicial system. Bigyan mo sila ng wisdom na mula sa itaas. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga desisyon na nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong mamamayan. Alisin mo ang corruption sa gobyerno. Itayo mo ang mga taong may integridad at takot sa iyo sa mga posisyon ng leadership. Nanalangin din kami para sa ekonomiya ng aming bansa. Pagpalain mo ang aming bansa ng prosperity at progress. Protektahan mo kami mula sa mga natural disasters at calamities. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga lugar na may conflicts at violence. Nanalangin kami para sa military at pulis na protektahan mo sila habang naglilingkod sila sa bansa, para sa peace and order sa aming mga komunidad, para sa hustisya, para sa mga biktima ng mga krimen, para sa rehabilitation ng mga criminals. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Ang pang-anim, Panginoon, nais naming manalangin para sa iglesia, ang iyong katawan dito sa lupa. Salamat para sa iglesia na kumakatawan sa iyo sa mundong ito. Nanalangin kami para sa lahat ng mga pastors, mga church leaders, mga evangelists, mga missionaries, mga ministries. Bigyan mo sila ng wisdom at strength habang naglilingkod sila sa iyo. Protektahan mo sila mula sa mga attacks ng kaaway. Pagpalain ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng resources na kailangan nila para sa ministry. Nanalangin kami para sa unity sa katawan ni Kristo. Alisin mo ang division at strife. Magdala ka ng pagkakasundo at cooperation sa pagitan ng iba't ibang denominations at ministries. Nanalangin kami para sa mga bagong believers na palalimin mo ang kanilang faith, para sa mga backslidden Christians na dalhin mo sila pabalik sa iyo, para sa spiritual revival sa aming bansa at sa buong mundo. Nawa ay magdala ka ng bagong wave ng iyong presensya at kapangyarihan. Pangpito, Panginoon, nais naming manalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, para sa mga lost souls na nasa kadiliman pa rin. Ama, nakakalungkot isipin na maraming tao ang namumuhay ng walang pag-asa, walang layunin, walang relasyon sa iyo. Nanalangin kami na buksan mo ang kanilang mga puso at isipan upang makilala kanila. Gamitin mo kami bilang mga instrumento upang makarating sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Bigyan mo kami ng boldness at courage na mag-share ng good news. Nanalangin kami na sa araw na ito maraming tao ang makakarinig ng tungkol sa iyo at makakapagtiwala sa iyo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Para sa aming mga kaibigan, kapamilya, kasamahan sa trabaho na hindi pa Christians, Panginoon, gamitin mo kami upang maging light at testimony sa kanila. Hayaan mong makita nila si Jesus sa pamamagitan ng aming mga buhay. Pangwalo, Panginoon, nais naming manalangin para sa aming community dito sa channel na ito, sa lahat ng mga viewers, subscribers, at mga taong nanonood at nakikinig ngayong umaga.
Ama, salamat sa bawat isa sa kanila. Salamat sa kanilang suporta, sa kanilang prayers, sa kanilang encouragement. Nanalangin kami na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila ngayong araw. Protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng mga breakthrough sa kanilang mga buhay. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin. Tuparin mo ang iyong mga pangako sa kanila. Palakasin ang kanilang faith. Palalimin ang kanilang relationship sa iyo. At Panginoon, gamitin mo ang channel na ito upang magdala ng blessing, encouragement at hope sa mas maraming tao. Patuloy mong gabayan ang ministry na ito. Bigyan mo ng wisdom at discernment sa mga content na ginagawa. Ipadala mo ang mga taong kailangan marinig ang mensahe na ibinahagi dito. At ngayon, Panginoon, nais naming magsalita tungkol sa mga practical aspects ng aming buhay, particularly ang provision at work, mga bagay na everyday concerns ng karamihan sa atin. Ama, alam mo na may mga bills na kailangan naming bayaran, may mga pangangailangan na kailangan naming tugunan, may mga responsibilidad na kailangan naming gampanan. Alam mo na ang buhay sa mundo na ito ay nangangailangan ng material resources. At salamat dahil hindi mo kami binabayaang mag-isa sa aspetong ito ng aming buhay. Nakasulat sa Filipos 4, talata 11, at ang aking Diyos ay magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, ito ay iyong pangako at naniniwala kami na totoo ito. Kaya ngayong umaga, kami ay humihingi ng iyong provision para sa bawat isa sa amin. Panginoon, para sa mga taong may trabaho ngayong araw, nanalangin kami na bigyan mo sila ng productivity at excellence sa kanilang ginagawa. Bigyan mo sila ng favor sa harap ng kanilang mga employers at supervisors. Pagpalain ng kanilang mga efforts at gawing fruitful ang kanilang labor. Protektahan mo sila sa workplace mula sa mga hazards at accidents. Bigyan mo sila ng good relationships sa kanilang mga co-workers. At Panginoon, kung mayroong opportunities for promotion o salary increase, nawa ay ipagkaloob mo sa kanila ang mga ito sa tamang panahon. Para sa mga self-employed, para sa mga may sariling business, nanalangin kami na pagpalain mo ang kanilang enterprises. Magdala ka ng customers at clients. Bigyan mo sila ng wisdom sa management ng kanilang businesses. Protektahan mo ang kanilang investments. Patagin mo ang kanilang operations. At gawing profitable ang kanilang ventures para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Para sa mga taong walang trabaho ngayong araw, para sa mga unemployed at underemployed, Panginoon, nanalangin kami na dalhin mo sila sa tamang opportunities. Buksan mo ang mga pintuan ng employment para sa kanila. Bigyan mo sila ng favor sa harap ng mga interviewers at hiring managers. Ipakita mo sa kanila kung saan sila dapat mag-apply. At sa panahon ng paghihintay, Panginoon, sustentuhan mo sila at ang kanilang mga pamilya. Panginoon, nanalangin din kami para sa provisyon ng pang-araw-araw na pangangailangan, para sa pagkain sa mesa, para sa damit na isusuot, para sa bahay na tinutuluyan, para sa lahat ng basic necessities. Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount na kung paano mo pinakakakain ang mga ibon sa himpapawid at pinapaganda ang mga bulaklak sa parang, gaano pa kaya kami na iyong mga anak? Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nagtitiwala na hindi mo kami bibiguin, hindi mo kami papabayaan. Magbibigay ka ng mga paraan kung paano naming matutugunan ang aming mga pangangailangan. Para sa mga taong may financial obligations, may utang na babayaran, may bills na due, Panginoon, nanalangin kami na magbigay ka ng wisdom kung paano mga siwaan ang kanilang finances. Turuan mo sila ng financial stewardship. Bigyan mo sila ng discipline sa paggastos. At kung mayroon man silang financial mistakes sa nakaraan, Panginoon, nawa ay tulungan mo silang makabangon at magsimula muli. Panginoon, nanalangin din kami para sa financial wisdom para sa lahat.
Turuan mo kaming maging mabuting stewards ng mga blessings na iyong ibinibigay. Turuan mo kaming mag-ipon, mag-invest wisely at mag-plan para sa future. Turuan mo kaming magbigay at maging generous sa iba na alam nating kapag nagbibigay kami, ikaw ay nagbibigay pabalik sa amin ng mas marami pa. Turuan mo kaming iwasan ang mga financial traps at scams. Bigyan mo kami ng discernment sa mga financial decisions. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming huwag mahalin ang pera ng higit sa pag-ibigin sa iyo. Turuan mo kaming maglagay ng aming trust, hindi sa uncertain riches, ngunit sa iyong katapatan at provision. Tulad ng sinabi ni Jesus, maghanap muna kayo ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Tulungan mo kaming unahin ang spiritual kaysa material, ang eternal kaysa temporal, ngunit sa pagsasabi nito, salamat dahil nag-aalaga ka rin ng practical needs namin. At ngayon, Panginoon, nais naming magpatuloy sa mas powerful na bahagi ng ating panalangin, ang mga prophetic declarations, ang mga proclamations ng faith na nakabase sa iyong salita. Ama, naniniwala kami na ang aming mga salita ay may kapangyarihan, lalo na kung ang mga ito ay aligned sa iyong salita. Kaya ngayong umaga, hindi kami basta sumusuko o nag-agree sa negative circumstances. Hindi kami tumatanggap ng mediocrity o defeat. Sa halip, kami ay tumatayon sa iyong mga pangako at dinadeklara ang mga ito sa aming mga buhay. Kaya hayaan mo kaming magsimulang magpahayag ng mga deklarasyon ng pananampalataya ngayong umaga. Dinadeklara namin sa umaga na ito na kami ay protektado ng Diyos makapangyarihan. Walang kapahamakan ng lalapit sa aming tahanan. Walang salot ang dadapo sa aming mga tirahan. Dinadeklara namin na ang anghel ng Panginoon ay gumagabay sa aming paligid at nagliligtas sa amin. Dinadeklara namin na kami ay nakabalot ng dugo ni Jesus at walang wepon na ililok laban sa amin ang magtatagumpay. Tulad ng nakasulat sa awit 71, talata 10 at 11, walang kasamaan na mangyayari sa iyo ni salot ay lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Ito ang aming deklarasyon ngayong araw. Ito ang aming proclamation ng faith. Ito ay hindi wishful thinking o positive thinking lamang, ngunit ito ay declaration based sa iyong salita na hindi nagbabago at hindi nabibigo. Dinadeklara namin na ang araw na ito ay puno ng mga blessings at opportunities. Dinadeklara namin na ang lahat ng bagay ay magsasama-sama para sa aming kabutihan dahil mahal kami ng Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Dinadeklara namin na tayo ay higit na nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Tulad ng nakasulat sa Roma 8, talata 37, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit na nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Dinadeklara namin na hindi kami mga biktima ng circumstances, kundi mga victors sa pamamagitan ni Kristo. Hindi kami defeated, kundi more than conquerors. Hindi kami surrendering to fear, kundi standing in faith. Dinadeklara namin na ang aming kalusugan ay pumiperfect ngayong araw. Dinadeklara namin na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayo ay gumaling na. Dinadeklara namin na ang aming mga katawan ay mga templo ng Espiritu Santo at dapat silantang malakas, healthy at vibrant. Tulad ng nakasulat sa 3 Juan, talata 2, minamahal ko, nanalangin ako na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng iyong kaluluwa ay umuunlad. Ito ang aming prayer at ito rin ang aming declaration. Tumatalikod kami sa sakit at karamdaman, tumatangging kami sa lahat ng physical attacks ng kaaway, at tinatanggap namin ang divine health na ipinako para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Dinadeklara namin na ang aming mga pamilya ay protektado at blessed ngayong araw.
Dinadeklara namin na ang aming mga tahanan ay bulwagan ng kapayapaan, pagmamahalan at kaligayahan. Dinadeklara namin na tulad ng pamilya ni Joshua, kami at ang aming sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Tulad ng nakasulat sa Josue 24, talata 15. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Dinadeklara namin na ang aming mga asawa ay blessed, ang aming mga anak ay protected, ang aming mga magulang ay cared for. Dinadeklara namin na ang mga generational curses ay broken sa aming pamilya at ang generational blessings ay flowing. Dinadeklara namin na ang aming pamilya ay legacy of faith, legacy of righteousness, legacy of divine favor. Dinadeklara namin na ang provision ay dumarating sa amin mula sa lahat ng direksyon. Dinadeklara namin na ang aming Diyos ay supplier ng lahat ng aming pangangailangan. Dinadeklara namin na tayo ay hindi magiging kulang. Tulad ng sinabi ni David sa awit 23, talata 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Dinadeklara namin na ang blessings ay overtaking us. Dinadeklara namin na ang prosperity ay sumusunod sa amin. Dinadeklara namin na kung anuman ang ginagawa ng aming mga kamay ay nagtatagumpay at umuunlad. Tulad ng nakasulat sa Deuteronomio 28, pagpapalain ka ng Panginoon sa lunsod at sa bukid. Blessed ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. Blessed ka pagpasok at blessed ka paglabas. Dinadeklara namin na kami ay may wisdom mula sa itaas. Dinadeklara namin na ang Holy Spirit ay gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Dinadeklara namin na alam namin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Tulad ng nakasulat sa Santiago 1, talata 5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng buong pagkakaloob at walang pagsaway at ibibigay sa Kanya. Dinadeklara namin na mayroon kaming discernment upang makagawa ng tamang decisions. Dinadeklara namin na hindi kami naguguluhan o naliligaw. Dinadeklara namin na malinaw ang aming landas at sigurado ang aming direksyon dahil ang Diyos mismo ay aming guide. Dinadeklara namin na ang aming ministeryo at purpose ay umuunlad. Dinadeklara namin na ang mga talents at gifts na ibinigay ng Diyos sa amin ay gumagana sa buong potensyal. Dinadeklara namin na kami ay mga instrumento ng Diyos para sa kabutihan ng iba at kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Tulad ng nakasulat sa Efeso 2, talata 10, sapagkat kami ay Kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng maaga upang aming lakaran. Dinadeklara namin na ang aming buhay ay may meaning, may purpose, may direction. Hindi kami basta nabubuhay, ngunit we are living with intention and purpose. Kami ay making a difference sa mundo na ito para sa kaharian ng Diyos. Dinadeklara namin na ang aming pananampalataya ay lumalaki at tumitibay araw-araw. Dinadeklara namin na hindi kami natitinag ng mga bagyo ng buhay dahil ang aming pundasyon ay nakasalig sa bato na si Kristo Jesus. Dinadeklara namin na kahit dumaan kami sa valleys, kami ay walang takot dahil ang Panginoon ay kasama namin. Tulad ng nakasulat sa Hebreo 11, talata 1, ang pananampalataya ay pagsisiguro ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dinadeklara namin na kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Dinadeklara namin na ang imposible ay nagiging posible dahil naniniwala kami sa Diyos ng miracles. Dinadeklara namin na ang aming identidad ay nakaroot kay Kristo. Dinadeklara namin na kami ay mga anak ng Diyos, hindi mga alipin. Kami ay chosen, royal priesthood, holy nation, peculiar people. Tulad ng nakasulat sa Pedro 2, talata 9,
Ngunit kayo ay lahing hinirang, isang kaharian ng mga saserdote, banal na bansa, bayan ng Diyos, upang ipahayag ninyo ang mga kabutihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Dinadeklara namin na hindi kami defined ng aming past mistakes, ng aming present circumstances o ng mga opinions ng iba tungkol sa amin. Kami ay defined ng kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa amin. Kami ay loved, accepted, forgiven, redeemed, restored at blessed. Dinadeklara namin na ngayong araw na ito ay isang araw ng breakthrough. Dinadeklara namin na ang mga bintana ng langit ay bukas para sa amin. Dinadeklara namin na ang mga blessings ay pouring out na hindi makakasya sa aming mga containers. Tulad ng nakasulat sa Malakiyas 3, talata 10, dalhin ninyo ang buong ikasangpu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na hindi na magkakasya. Dinadeklara namin na ang breakthrough ay nangyayari na sa financial, sa relational, sa spiritual, sa emotional, sa lahat ng areas ng aming buhay. At sa pagtatapos ng aming mga deklarasyon, Panginoon, nais naming magsabi ng Amen sa lahat ng ito. Amen sa iyong mga pangako. Amen sa iyong mga plano. Amen sa iyong provision. Amen sa iyong proteksyon. Amen sa iyong presensya. Amen sa lahat na sinabi mo sa iyong salita. At dahil sinabi mo na ang ating amen sa iyo ay nagiging oo at amen, naniniwala kami na lahat ng mga bagay na aming idineklara ay mangyayari dahil ito ay based sa iyong word at confirmed ng iyong spirit. At ngayon, Panginoon, habang papunta na kami sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming magpasalamat sa iyo muli. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa, at sa lahat ng iyong gagawin pa. Maraming salamat sa pag-ibig na hindi kumukupas. Maraming salamat sa biyayang hindi natin karapat-dapat, ngunit ibinibigay mo pa rin. Maraming salamat sa katapatan na walang kapantay. Maraming salamat sa presensyang sumasa amin palagi. Maraming salamat sa pakikinig sa aming mga panalangin. Maraming salamat sa pagsagot kahit minsan hindi natin maintindihan ang iyong paraan ng pagsagot. Maraming salamat dahil mas mabuti ang iyong plano kaysa sa aming plano. Maraming salamat dahil mas malawak ang iyong pag-iisip kaysa sa aming pag-iisip. Maraming salamat dahil hindi ka nagkakamali at hindi ka nagbabago. Panginoon, habang aalis kami mula sa altar ng panalangin na ito at papasok sa aktwal na mundo, nais naming i-consecrate sa iyo ang bawat oras ng araw na ito. I-consecrate namin sa iyo ang aming first hour, ang aming morning routines, ang aming breakfast, ang aming commute papunta sa trabaho o paaralan. Nawa ay kasama ka namin at ang bawat aktibidad ay ginagawa para sa iyong kaluwalhatian. I consecrate namin sa iyo ang aming work hours, ang bawat meeting na dadaluhan, ang bawat task na gagawin, ang bawat desisyon na gagawin. Nawa ay maging productive kami at excellent sa lahat ng aming ginagawa. I consecrate namin sa iyo ang aming lunch break, ang aming rest times, ang aming conversation sa iba. Nawa ay maging blessing kami sa lahat ng makakasalamuhan namin ngayong araw. I-consecrate namin sa iyo ang aming afternoon at evening, ang aming pag-uwi sa bahay, ang aming family time, ang aming rest at sleep. Nawa ay sa lahat ng oras, conscious kami ng iyong presensya at sumusunod sa iyong leading. Panginoon, hinahabilin namin sa iyo ang buong araw na ito. Nawa ay hindi kami mawala ang awareness ng iyong presensya. Nawa ay patuloy naming marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Nawa ay hindi kami maging busy sa punto na makalimutan ka. Tulungan mo kaming manatiling connected sa iyo sa buong araw na ito. Kapag kami ay nagtatrabaho, nawa ay alam naming ikaw ay gumagana through us. Kapag kami ay nakikipag-usap sa iba, nawa ay alam naming ikaw ay nagsasalita through us.
Kapag kami ay facing challenges, nawa ay alam naming ikaw ay tumutulong sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinary day, ngunit isang day na marked ng iyong presensya at guided ng iyong kamay. At Panginoon, nais din naming mag-renew ng aming commitment sa iyo sa umaga na ito. Nangangako kaming maninindigan sa pananampalataya anuman ang mangyari ngayong araw. Nangangako kaming hindi tatalikod sa iyo kahit dumating ang tukso. Nangangako kaming magpapakatotoo sa iyong salita kahit mahirap. Nangangako kaming magiging light sa mundo na ito, salt ng lupa, city on a hill na hindi matatago. Nangangako kaming magiging witness mo sa lahat ng makakasalamuha namin. Tulungan mo kaming maging faithful sa mga small things upang mapagkatiwalaan mo kami sa bigger things. Tulungan mo kaming mabuhay ng may integrity, ng may character, ng may testimony na magpapapuri sa iyong pangalan. At sa lahat ng ito, bigyan mo kami ng grace dahil alam naming sa aming sariling lakas, hindi namin kayang gawin ang mga ito. Ngunit sa iyong grace at strength na nagagawa available sa amin, lahat ay posible. Panginoon, bago kami totally mag-sign off sa panalangin ito, nais naming hilingin ang iyong blessings para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang aming paglabas at pagpasok. Pagpalain ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain ang salita ng aming mga bibig. Pagpalain ang mga hakbang ng aming mga paa. Pagpalain ang mga plano ng aming mga isipan. Pagpalain ang mga intensyon ng aming mga puso. Gawin mong blessed kami upang maging blessing sa iba. Gawin mong prosperous kami upang makapagbigay ng mas marami sa kaharian ng Diyos at sa mga nangangailangan. Gawin mong successful kami, hindi para sa aming sariling kaluwalhatian, ngunit para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hayaan mong ang aming buhay ay magiging living testimony ng iyong goodness, ng iyong faithfulness, ng iyong power. Hayaan mong makita ng mundo sa amin kung gaano kaganda ang magkaroon ng relasyon sa iyo, kung gaano kasarap ang sumunod sa iyo, kung gaano kagaan ang maglingkod sa iyo. Lahat ng mga ito, Ama, inaasa namin, isinusulong namin, hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalang may lahat ng autoridad sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, ang pangalang pumili ng aming kaligtasan